Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos, yamang itinakwil ninyo ito. Hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hentil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil, upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig." Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Diyos. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan, gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon, kaya't pinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon, at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ika-4 na linggo ng panahon ng waling pagkabuhay ay Good Shepherd Sunday, kasi ang Ebanghelyo ay tungkol kay Jesus na mabuting pastol. Ang Good Shepherd Sunday ay ang pandaigdigang araw ng pagdarasal para sa bukasyon. Pagdasal tayo, ang mga taong tinatawag na mag-apastol sa bayan ng Diyos ay tumugon sana sa tawag sa kanila. Ang pangyayari sa Antioquia ng Pisidia ay narinig natin na naganap sa first missionary journey ni Pablo. Kasama niya noon si Bernabe. Ang paraan ng pagmimisyon ni Pablo at Bernabe ay magpahayag muna sa sinagoga ng mga Hudyo. Sumasama sila sa pagsamba sa sinagoga at doon sila nagpapahayag. Pinapakilala nila ang kanilang mensahe na si Jesus ay ang katuparan ng mga pangako sa mga Hudyo. Marami ang naaakit sa kanilang mensahe, mga Hudyo at mga Hintil. Ang mga Hintil ay hindi man Hudyo, pero sila ay interesado sa mga katuruan ng mga Hudyo. Kaya sila ay sumasama din sa pagsamba sa sinagoga. Noong pangalawang Sabado, marami na ang dumating sa sinagoga. At silang lahat ay nakinig sa pahayag ni Pablo at ni Bernabe.
Nagselos ang mga leaders ng mga Hudyo. Siniraan nila si Pablo at si Bernabe sa harap ng mga mahalagang tao sa kanilang lungsod. Nabibiling na dito ang mga influential ladies at gentlemen ng lungsod. Inusig nila si Bernabe at si Pablo. Sinabihan naman sila ng dalawa na sila ay pinadala upang ipahayag ang magandang balita sa mga Hudyo. Pero kung ayaw nila at hindi sila karapat-dapat ng magandang balita ng kaligtasan, ibabaling na nila ang kanilang atensyon sa mga Gentiles sapagkat sila rin ay kasama na ililigtas. Ang liwanag ng kaligtasan ay para sa lahat. Natuwa naman ang mga Gentile kasi naghahanga din sila ng kaligtasan. Dahil sa sila ay pinalaya sa lungsod, sinunod ni Bernabe at ni Pablo ang sinabi ni Jesus na kung hindi sila tatanggapin sa isang bayan, ipagpag ang alikabok sa kanilang panyapak at tumuloy sa susunod na lugar. Kaya tumuloy sila sa lungsod ng Iconia. Noong si Jesus ay dinila ni Maria at ni Jose sa templo, noong sanggol pa siya, kinalong ang bata ng matandang si Simeon at sinabi na ang batang ito ay magiging sign of contradiction. Siya ay maging tulad ng isang bato na siya'y pagkakatisuran ng iba at siya naman ay kakapitan ng mga maliligtas. Ganyan nga ang naranasan ni Bernabe at ni Pablo sa Antioquia ng Pisidia. Marami ang tumanggap sa mensahe nila tungkol kay Jesus. At sila ay tuwang-tuwa, pero ang mensaheng ito ay siniraan at tinanggihan ng mga may influensya sa lungsod. Hindi nagpumilit ang dalawang apostol. Hindi mapipigilan ang pagmimisyon dahil sa pagtanggi o paninira ng iba. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Kawawa naman ang tumatanggi sa balitang ito. Panginoon, bigyan mo kami ng kabukasan at katatagan. Kabukasan na tanggapin ang magandang balita at katatagan na ipagpatuloy na ipahayag ito kahit na nandyan ang pagtanggi at pagkontra dito. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.